The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path. Birds came and ate it. Some fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not that deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. But some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. Some seed fell on rich ground and produced fruit, 100-fold, 60-fold, or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Intentionally, I took the short form of the scripture for today. There's a longer one. So, why do I do that intentionally? Because the second part, which makes it longer, is Jesus explaining about what he said as a parable. Let's start with the word parable. Sa Tagalog po, parable is not parang bola. Ako po yun. Diba? Sometimes when I enter, they will sing, Roll Out the Barrel. Parable is a daily occurrence. Nangyayari po araw-araw. Diba? So siguro, ikaw ay nagbibihes, nagsusuklay, yun, di ba araw-araw nangyayari yan? Meron kayang meaning yan? Pag parable yan, ginamit mong parable, sasabihin ng Panginoon, merong ibig sabihin yan. So it's a daily occurrence na sa Diyos, hindi lang basta. Pwedeng merong gustong ibig sabihin. Ibig, gusto niyang merong leksyon sa buhay. Ano yung ginamit niyang parable? And as I said, if you come here every Sunday, and I'll be the one celebrating the Mass at 12:15, 2 more Sundays on the Gospel of Matthew chapter 13, other parables we can share. Anong una niyang parable? Sower, maghahasik. Naghasik po ng butil, binhi. And therefore, ito ang ginawa niya. Hinasik niya sa siguro mga 20 square meter, 5 by 4. 5 meters by 4 meters. Tapos, inararo niya. Ay, bakit ganun, Father? Nasa Israel po tayo. Wala pong lupa. So, kung ano makita niya, he would generously send the seed and then he will plow. Of course, when you plow, some seed will fall, will be on a footpath, some seed will be on a rocky ground, other seeds will be part of thorns and thistles, and of course, majority, supposedly, is on good soil. Okay? Now, si Kristo, binigyan niya ng interpretasyon. That's the second part. Sabi niya, in all three, the sowing of the seed was given
Lahat po nakatanggap. Ang tawag doon, the Word of God. And everyone hears the Word of God. Hello? Nakikinig ba kayo? Ha? Lahat kayo, pati sa likod? No? Everybody is listening here? Hearing the Word of God? O, ito na ngayon. Opo. Tama yan. Galing. Alam nyo, kayo ang nasa lupa. Ako po nasa bangka. So Jesus went to sit down by the lake. And daming tao. Nakatayo. And therefore, kumuha siya ng bangka. At umatras siya. So meron tayong tubig. Diyan kayo. At siya naupo. Habang sila nakatayo. Teka muna, baliktad ata. Yes. Nakatayo, that's why in the gospel, we stand. What is the meaning of tayo? Pag ang Diyos, ang kanyang salita, ay binibigkas at inahasik sa ating mga puso. Bakit tayo standing up on the gospel while seated in the first reading? Ibig sabihin, handa na tayo umaksyon. At sino yung nakaupo? Eh, yun ang tinasabi nating hari. Di ba may trono ang hari? He's got a throne. It's the authority. It's the commander. Pero may magasta rin eh. Alam niyo ba, merong simbahan, ang bawat diocese, pangalan ay cathedral. Cathedra in Latin means chair. Chair. The chair of the bishop. And so, if there is a church, when you see the chair, it's the cathedral like St. Andrew's in Parañaque, or Immaculate Conception in Pasig, or Good Shepherd in Novaliches. Therefore, in Immaculate Conception, in the Cathedral of Manila. And when you go to the St. Peter's Basilica, there's even a huge chair, di ba? It is propped up by 4 bishops, by 4 saints. The chair of teaching. Ang tawag dyan, professorial chair. Teacher eh. So Jesus was seated, but on the boat, and people were standing on the land. So, naghasik ka, and so, ano nangyari? Those on the land, siyempre, hinasik, yung binhi. Sabi niya, yung seed is yung panalita ng Diyos, di kayo. Hindi kayo nakatayo, nakaupo kayo, pero kanina nakatayo tayo. Napakinggan niyo, sabi niyo. Pero iba't iba ang dating. 3 uri. Yung nasa footpath daw, narinig nila, pero last lang ginawa, natuka tuloy ng ibon, nawala. Yung nasa rocky ground, excited. Oy, maganda yan. Para sa asawa ko yan. So, hindi nag-ugat. Natuyo sa taas, sa lakas ng ulan, ng araw. Tapos yung isa, tumubo. Pero yung concerns, na-choke. Dahil sa pag-aabala, tuloy, yung gusto sana ng salita ng Diyos, mangyari sa puso, nating lahat, ay natutsok ng ating pag-aabala. Tama naman, pero pag-aabala na hindi natin binabago. Nag-aabala ka nga sa iyong pamilya bilang asawang babae. Di ba? At abalang-abala ka to the point na pag dumating na ang hirap sa pagluluto, inis ka na. Galit ka na. Pupunta ka doon sa mga anak mo, hoy, laro kayo ng laro dyan. Ito, pawis ako ng pawis. Every time na lang ba? Pag nagka-crisis, ang pagluluto mo, maninigaw ka? Meron bang bisa ang salita ng Diyos sa puso mo? Nagsasabi, dahan-dahan lang naman. Last week, kailangan maging maamo. Huwag mabangis. Di ba?
So, yon. Pero meron daw na nakinig, naintindihan, at isinagawa. Pero ito maganda. Palagay ko, lahat kayo nakikinig. Naiintindihan niyo ba ako? At gagawin natin, di ba? Yes. Pero bakit may iba, 100 ang produkto, iba 60 lang, at iba 30? Uy, kahit maraming mababait na tao, ang tawag dyan, pusoy. Good, better, best. Ay, nagpupusoy, alam niya. Di ba? We could be good, but we can better produce rather than 30, 60, or we could even be best, 100-fold. So God's goodness, God's word, God's engganyo, paghimok ng Diyos, kung ating napakinggan at naunawaan, isasabuhay ba natin 100% at magkakaroon ng bunga o 60 lang o 30 lang? Mabait tayo, pero pwedeng maging mas mabait. Pero pwede rin na bang napakabait. Pwede naman tayo maging masipag eh. Pero pwedeng maging mas masipag. Pero napakasipag. Ang tawag dyan sa shakies, wow. Better than yesterday. Better than expected. Better than others, better than expected, better than yesterday, better than before. Wow. Ano yan ha? Pumumunas lang yan ha? Busboy. Sabi sa akin ni Vicente Gregorio, country manager, Father Francis, kami, wow. Magpupunas ka na as a busboy. Gawin mong wow. Better than others, better than yesterday, better than expected. Hindi na pauulit sa'yo. Kasi wow, ang linis nito. Salita ng Diyos, araw-araw nangyayari. Depende sa ating pakikinig at pag-uunawa, hindi lang sa ating pagsasagawa. Kasi, yung tatlo naman, narinig, walang ginawa. Yung isa narinig, naintindihan, tuwan-tuwa nga eh. Pero, pag dumating yung paglilitis, wala. Yung isa, narinig, pero sa daming abala, naintindihan niya, pero humihirap ang paggawa ng salita ng Diyos. Huwag na lang. Tanong ko po, kapag lumago, ano sagot ni Alex Ayala? Pag lumago, hindi na hihinto. Wow! Wimbledon, Tagalog, wala siyang sinabi, napuna. Ano yan, Alex? Yan ang buhay ko. Kapag nag-develop na at lumago, hindi ko na ihihinto. Ganda, no? What an attitude. Just imagine, brothers and sisters. Ha? Na-desisyonan mo maging tunay na Katoliko. Tunay na pakinggan mo, tainawaan mo. Huwag ko nang hinto. Tuloy-tuloy na sana ang buhay na yan. Tuloy-tuloy mo. Para maging mahusay ka, hindi lang. Para ka makapaglingkod. Ano po ang consequence? What's the consequence? If you do not act on the word of God, just as the rain and the snow fall on the earth, and waters the garden, and therefore gives seed to the sower
and bread for those who need to eat, so shall my word cannot return to me unless it has done what it was intended to be. Ano intensyon ng Word of God? First reading is that it would produce. The rain comes to produce. The rain comes to serve. And what is the service? Nakakabuhay. Binhi sa naghahasik, tinapay sa nangangailangan. Yun ang tanong. Hindi tanong lamang nakinig ka ba? Naunawaan mo ba? May bunga ba? Nag-bear fruit ba? Anong frutas, Father? Yumaman ka ba? Hindi. Ang iba ba? Natuwa? Na nakasama ka? Yung walang ulam bukas, nakita mo, at ang salita ng Diyos, ihati mo na lang ang pagkain mo at ginawa mo. At pag ikaw naman ang wala, umupo ka sa hinatian mo. At tapos hindi ka hinatian mo, sabi mo, hinatian kita the other day. Ay, nung dumating na yung hirap, nawala ang kabutihan. Nagbilang. Ayon. Isipin nyo ang aplikasyon nito sa buhay nyo. Hindi ko pwedeng ibigay dito sa lahat. How do you apply this Word of God? Nakikinig ka ba? Naiintindihan mo ba? Iniintindi mo ba? At gagawan mo ba ng paraan mangyari sa buhay mo? At pang-apat, nakikita ba may epekto sa buhay ng iba na kasama mo? Maging asawa ka, nagtatrabaho ka sa pabrika, nasa opisina at tanggapan ka, maging teleponista ka, nasa call center ka, kahit saan ka. Ako nagtuturo. Ano ba ang salita ng Diyos sa akin para maging wow? Nakakaigi. Nakakapagbigay gaan sa loob ng aking kapwa-tao. It's not for me. Its intention is to give seed to the sower, bread to those who need to eat. Brothers and sisters, kayong nakikinig dyan, kailan kayo papasok dito? Unawain nyo po, pumasok kayo, mamaya magkumunyon. Tanggapin natin the Word that becomes flesh. Payagan natin sa kabila ng paghihirap, sundin ang kalooban ng Diyos. Kasama ko siya. Para kapag ako kasama niya, sinamahan niya ako, ako'y lalago. Hindi na hihinto. Hindi lang yan kay Alex Ayala. Sa akin, naging salita ng Diyos yan na nilagay ng isang 21 years old para makilala ng Pilipino. Hindi tayo pang-impeachment trial lang. Sorry hindi ako politiko. Narinig ko kanina sa isang misa ng sweldo ng senador, 300,000. Tama po ba? Kayo ba nagpapasweldo? Yes, buwis mo Kayo nagpapasweldo. Ako wala akong taxes Pari ako Taxes niyo yun. 300,000. Magkano per day? Di 10,000, di ba? 26 days o 20 days lang. Di abot pa ng 15,000 a day. Alam niyo ba ilang senador yan? Pati yung wala doon, si Jinggoy, si Marcoleta at si Bato, may sweldo. So kung 15,000 a day, mas madali sa mathematics, 10,000 lang, times 24, magkano po? 240. Times 92 days. 240,000 times 92. Milyon, di ba?
milyon ang gugugulin natin sa ating taxes, sa impeachment trial na yan, na sabi nga niligutan, attorney, pro bono ako dito kasi di ko maisip na isang Cebuana naikulong ng 11 years and several days dahil nagdispal ko siya ng 5,000, pinag-uusapan dito bilyones. Isipin niyo po, may mga taong mabubuti, kamukha ni Attorney Ligutan, na kanyang talento hindi para sa kanyang pagsasamsam, para sa bayan, para sa kapwa. Mga kapatid, kailan natin ititigil? Ano akin dyan? Sa pagluluto, huwag mong tanongin. Ay, masarap to, may liempo. Akin to, hindi makikita to ng mga bata. Palagi bang dapat iyo? Palagi ba dapat ganansya ka? Anong uring paglilingkod? Palaging may pakahig sa'yo. Huwag pag-isipan niyo mga senador, huwag niyo pag-isipan ng impeachment. Isipin natin puso. Kasi ang salita ng Diyos, sa akin. Sa inyo. Sa atin. Anong magbabago sa akin? At sa pagbabago, mas nakapaglingkod ako, nakagawa ng tama sa kapwa. Kailangan mo siya na nag-alay ng buhay na wala naman siyang makukuha. Tanggapin natin. As sabi natin, turuan mo ako. As you asked me last week, learn from me. And I will give you rest. For my yoke is easy. My burden light.